Tuwing lumalapit ang Kapaskuhan. Tuwing mararamdaman ng mga tao ang malapit na pagsapit ng Kapaskuhan, ang lahat ay abala. May mga nag-iisip na kung papaano sila makapagbibigay ng regalo sa iba. Mayroon rin namang nag-iisip kung papaano naman sila makatatanggap rin ng regalo. Dahil nga sa ganitong panahon, ay marami na ang nag-iisip kung papaano nila maise-celebrate ito. Kanya-kanyang paraan. Sa iba nga ay nagnanakaw pa at nagpaplano ng kahit paggawa ng masama sa kapwa. Mairahos lang ang Pasko. Nakakalungkot nga na ito na rin ang nagpapanggap at nagiging mukha ng Kapaskuhan ngayon. Kaya tuwing sasapit ang Kapaskuhan, ay dumarami ang mga krimen, lantaran man o patago na ginagawa ng kahit nga mayayaman pa. Taliwas sa tunay na layunin ng pagdiriwang ng Pasko. Ang pagbibigay at dapat na paggawa ng kabutihan sa kapwa na siyang pag-ibig na totoo sa Diyos. Nakalimutan na kasi o hindi na pinapansin ng marami. Basta't masabi lang ang Merry Christmas ay ayos na. Subalit sa mga nagsisikap na totoo para sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, sa kanila ay nagaganap nga ang tunay na Kapaskuhan. Ang pagmamahal sa Diyos ay paggawa na natin ng kabutihan sa kapwa. Sapagkat katotohanan namang ano nga ba ang ating magagawa pa upang maidagdag o kahit maibawas pa sa kalagayan ng Diyos? Hindi ba't siya ay Diyos na kataas-taasan at walang pangangailangan pa? Hindi magbabago noon, ngayon at magpakailanman. Siya nga ay makapangyarihan sa lahat, mabuti at lubos. Sa ating mga nabubuhay pa sa katawan, gayon rin sa mga nasa espiritu na, ay kasama na ngayon ang Panginoong Hesus sa kanyang kaharian. Mahigit 2,000 taon na nang ganapin ng Panginoon ang lahat-lahat ng kanyang mga pangako na dapat ngang matupad sa panahong iyon. Una sa Israel at gayon rin sa mga hintil noon. Walang naiwan sa mga pangako. Magpasa hanggang ngayon ay kasama na tayong lahat na nakatanggap ng regalong paglilinis noon upang maalis sa kalagayan ng pagiging makasalanan. Sa pamamagitan nga ng pagbabayad ni Jesus ng kanyang dugo, upang mula sa pagiging anak ng unang Adam bilang makasalanan, ay maituring na ang lahat bilang mga anak ng bagong Adam. Ito na nga noon pa man ang bagong kapanganakan ng lahat, being born again. Hindi nga ba't ito ang tunay na katapatan ng Diyos? Wala nang naiwang pangako, ginanap lahat. Kaya't kung tayo ay naghihintay pa ng sa kanyang pagbabalik sa katawan, para na rin nating sinasabi nga na hindi pa niya tinupad ang kabuuan ng lahat ng kanyang pangako. Mga pangakong ginanap, na noong una ay para sa kanila at hindi lang sa atin ngayon. Dahil rito ay mabilis pa ngang humuhusga ang iba, dahil sa mga patotoong ito na totoo namang naganap na. Sapagkat minabuti ng karamihan ang pumanig sa mga matagal ng tradisyong nilikha ng mga taong hindi tunay na nakasumpong sa Diyos. Silang hindi man lang nga nasulyapan ang Panginoong Hesus noong kasama pa ng mga apostol. Hindi ba't sila rin ngayon ang tila mga Pariseo noon na nagsasabing heresy raw ang paniniwalang tumupad na ang Kristo sa kanyang pagbabalik? Dahil sa kanilang paghihintay pa sa katawan ni Hesus, ay hindi nila ngayon napag-isip na hindi naman talaga sila ang kausap at pinangakuan, kundi ang Israel at mga hintil noon. Kaya karapat dapat lang na sila nga noon ang makatuwirang tumanggap ng buong pangako. Bakit nga ba natin ipinagpipilitan na tayo ang kausap noon sa mga sulat? Samantalang napakalinaw naman na kung ating babasahin ang Biblia, ay makikita natin na sila ang tunay na kausap sa panahong iyon. Narito ang isa lang sa napakaraming sinasabi ng Biblia. Matthew 16 verse 28. Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in His kingdom. May nabubuhay pa ba sa kanila hanggang ngayon para sabihin natin na sa ating panahon ito patungkol? Bakit at ano nga ba ang kahalagahan ng mga dapat na maganap noon ng Panginoon? Ito ang katuparan ng muling pagkabuhay. Paano? Dahil sa ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan na ipinatutupad ng mga batas ni Moses. Naging kamatayan nga sa lahat ang mga sumusunod rito,
Kaya kailangan tuparin noon ni Jesus ang lahat ng mga batas upang sa gayon matapos nito at mailatag niya ang New Covenant. Ito na ang paggawa sa kabutihan na siya na ring pag-ibig sa Diyos. Sapagkat dahil sa mga kautusan ni Moses, ay naiwala nila ang pag-ibig at pagpapatawad sa kapwa. Nagdulot nga ng kabagsikan ng mga batas, kaya kinakailangang palitan ito. Dahilan kaya ginanap noon at hindi maaaring ipagpaliban pa. Bakit nga ba hindi pa lubos na natapos ito sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang dugo? Hindi pa nga, sapagkat kasama sa pangako ang paghuhukom sa Jerusalem. Ito ang Great Tribulation na naranasan nila bilang paghihiganti sa lahat ng kalapastanganan ng Israel. Sa kanilang pagpatay sa mga propeta, mula pa kay Abel hanggang sa panahon ni Zechariah. Kasama ang mga pinatay na lingkod rin ng Panginoong Hesus noon sa henerasyong iyon. Sinabi ito ni Jesus sa kanila sa Matthew 23 verse 35 to 36. So that upon you may fall the guilt of all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Truly I say to you, all these things will come upon this generation. At ito na nga ang Great Tribulation na tinawag rin sa kasaysayan na Siege of Jerusalem na naganap noong AD 70. Noon na rin natapos ang mga batas ni Moses dahil yon sa pagkasira ng templo na simbolo ng pagkapatupad sa mga batas. Kaya kinakailangang lubos na masira upang hindi na maitayo pang muli kailanman. Sa gayon nga ay natalo na ang bagsik ng kamatayan na dulot ng pagpapatupad sa mga batas. Ito ang sinabi sa sulat ng unang Korinto. 1 Corinthians 15 verse 56. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Ang mga batas nga ni Moses. Kaya nga sinabi ni Jesus na masisira ang templo at magaganap iyon sa henerasyong iyon. Matthew 24 verse 1 to 2. Jesus came out from the temple and was going away when his disciples came up to point out the temple buildings to him. And he said to them, Do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another, which will not be torn down. Ito na nga ang kabuuan ng pangako sa kanila. Ito na ang pangakong pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi sa katawan, kundi sa kaparaanan ng Diyos. Ito ang muling pagkabuhay nila noon at gayon rin ang sa atin ngayon. Ito na ang katuparan ng New Heaven and New Earth ng Revelation 21. Ang bagong langit at lupa. Paano? Sapagkat hindi ito pangakong pisikal na lugar. Ito ang kanyang binanggit na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Sinabi sa Luke 21 verse 33. Ang sinabi niyang heaven and earth ay ang Israel at ang mga batas ni Moses sa kanyang lumang kalagayan. Ito nga ang Old Covenant age na kailangang matapos noon kaya sinabi ni Jesus na will pass away. At sa sinabi naman niyang but my words, ito naman ang kanyang kautusan para sa paggawa ng mabuti sa kapwa na siyang pag-ibig na totoo sa Diyos. Ito na ang bagong kasunduan para sa New Covenant age. Kung kaya't sinabi niyang will not pass away, sapagkat mananatili na nga magpakailanman para sa walang katapusang panahon. Ano na nga ba mula pa noon ang naging bagong kasunduan o New Covenant ng Panginoon? Iniutos niya ito sa Mark 12 verse 30 to 31. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Kaya kahit sa ating sumasampalataya at naniniwala ngayon sa pagtutubos ni Jesus, ngunit hindi naman sumusunod sa bagong kasunduang inilatag na niya, kung tayo naman ay tatalikod at babalik sa pagsadya at paggawa ng kasamaan sa kapwa, bumabalik nga rin tayo sa pagiging anak ng unang Adam na makasalanan. Tayo ay tumutulad rin sa mga aso na bumabalik sa kanilang suka. Sinabi ito sa aklat ng ikalawang Pedro. 2 Peter 2 verse 20 to 22. For if, after they have escaped the defilements of the world by the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and are overcome, the last state has become worse for them than the first.
For it would be better for them not to have known the way of righteousness than having known it, to turn away from the holy commandment handed on to them. It has happened to them according to the true proverb, a dog returns to its own vomit, and a sow after washing returns to wallowing in the mire. Sa ganito ay para na rin nating pinawawalang saysay sa ating buhay ang kapangyarihan ng mga ginanap na ng Panginoon. Tayo na sa ating sarili ang nagdadala ng kapahamakan at hindi masasabi pa na ang Diyos ang sa atin ay mapagparusa. Muli tayong nagpapasakop sa mga batas ng kamunduhan, sa mga batas rin ni Moses, na nagpapatupad sa utos na ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Kaya sa kanila nga noon ay natutupad ang ganito. Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. For in the case of those who have once been enlightened, and have tasted of the heavenly gift, and have been made partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word of God, and the powers of the age to come, and then have fallen away, it is impossible to renew them again to repentance, since they again crucify to themselves the Son of God, and put him to open shame. Nakakatakot nga na abutan rin tayo sa pagtatapos ng ating buhay na bumalik pa sa ganitong kalagayan. Huwag naman sana, kapatid. Kaya ang tunay na espiritu ng Kapaskuhan ay puno ng pag-ibig sa kapwa. Hindi mapag-isip lang para sa sarili. Mapagbigay sa nangangailangan ng walang inaasahang kapalit. Ito ang New Covenant na inilatag na ng Panginoon. Hindi lang sa pagsabi natin ng Merry Christmas tuwing sasapit ang dulo ng taon, kundi ang tunay nating paggawa sa pag-ibig na hindi pumipili ng panahon. Ito na ang ating pagsunod sa bagong kasunduan. Kaya naman, hindi lang sinasalita ang Merry Christmas, kundi ay ginagawa.